Catherine Bernardo ang itinuturong dahilan kung bakit nagkaroon ng alitan at nagkainitan si Daniel at Kyle. Ano nga ba ang buong pangyayari? But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at i-hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Bago tayo of course magpatuloy sa ating updates for today's video, nais ko pong pasalamatan kayo for always watching, trusting this channel. Thank you so much sa inyo pong palagi ang panonood at pagsubaybay araw-araw po sa ating mga updates, ano. At talaga namang mainit-init ang ilan sa mga updates po natin for today's video. Dahil talaga namang pinag-uusapan po ito ngayon sa lahat ng platform. Dahil ang akala natin na yung ABS-CBN Ball 2025 ay puno lang talaga ng parang party, kasiyahan, magagandang artista at napakaraming ganap, ano, kung saan namataan natin doon si Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla. At hindi po inalis ng press ang mga mata dito po kay Catherine at Miss Catherine Bernardo and Mr. Daniel Padilla, dahil talagang sila po yung tinututukan ng camera dito. Kaya kalat na kalat po sa SOCMED, sa X na dating Twitter, ang ilan sa mga videos and photos na sila po ay nagpa-party, pero wala tayong nakitang any videos na lumabas na magkasama sila at talagang nag-uusap or magkatabi. Pero dun po sa mga videos na lumabas, na tila baga si Kyle ang kasama nitong si Miss Catherine, na tila nakahawak pa sa kamay ni Kyle itong si Catherine. At alam natin kung gaano ka-close si Kyle dito kay Catherine Bernardo, kasi may mga chance na namamataan din na magkasama sila, no? Nung nakaraang mga videos na kung saan pumunta nga sa Isla Amara itong si Miss Catherine, nandun din si Kyle, diba? Nakita rin dun si Piolo Pascual. And dahil po dito, kumalat po ngayon sa SOCMED at pinag-uusapan po ngayon yung isang pangyayari na grabe po yung mga revelasyon, ano, dahil according po sa isang news outlet ng PEP, no, Philippine Entertainment Portal, ano, kung saan headline po nila 1 hour ago ay pinost ni Jojo Gabinete, isa sa mga writers ng nasabing online news. Dahil according po dito, usap-usapan ngayon sa social media ang nangyari umanong kaguluhan sa after party ng ABS-CBN Ball na ginanap sa Sky Bar ng Soler Resort North sa Quezon City noong Biyernes, April 4, 2025. Ayon sa nagsisilabasang kwento, sangkot umano sa kaguluhang ito sina Daniel Padilla at Kyle Echari. Base naman sa salaysay ng isang saksi na nag-ugat ang problema nang mapansin umano ni Daniel na hindi daw di umano komportable ang kanyang ex-girlfriend niyang si Catherine Bernardo sa pagiging touchy ni Kyle. Si Kyle ay isa sa mga kasama ni Catherine sa after party ng ABS-CBN Ball na may temang Brighter Together, at nakumpirmang magkasama sina Catherine at Kyle sa after party dahil sa isang video na in-upload ng social media kung saan nakikitang magka-holding hands na naglalakad ang dalawa kasama sina Catherine, Kyle, sina Dali De Leon, Donnie Pangilinan at Bel Mariano. Ayon pa sa mga ulat, naganap ang kaguluhan nang muling magkatagpo sina Daniel Padilla at Kyle sa Sky Bar. Di umano maiba pang mga artistang nadamay sa kaguluhan. No statement yet from Daniel and Kyle. 2 araw na ang nakakalipas buhat na mangyari ang sinasabing insidente na ito, na nito lamang linggo, April 6, kumalat. Tanging ang mga hindi artistang nakasaksi sa pangyayari ang detalyadong nagkukwento tungkol sa kanilang mga nakita, kaya ito ang mainit na tinatalakay ngayon sa social media. Sa kasalukuyan ay nananatiling tahimik ang pangunahang karakter sa kontrobersya. Mananatili naman bukas, no, ang mga online news na ito sa panig ng mga sangkot dito. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng kontrobersya sa mga pagtitipon ng ABS-CBN. Noong 2011 naman, pinagpiestahan ang komprontasyon na nangyari sa pagitan ni Coco Martin at Mateo Guidicelli sa Star Magic Ball dahil naman kay Maha Salvador. So, ang sinasabi po nila dito is naganap po, no, ang mga nagkukwento hindi mga artista kundi yung mga nandoon sa lugar. At sinasabi po nila na may ganun ngang pangyayari kasi parang syempre
sabi na natin na nagselos, 'di ba? Parang feeling ni Daniel nababastos na itong si Catherine Bernardo dahil napaka-touchy nga ni Kyle, ano? Pero syempre, wala naman tayong kasi para mga tipsy na kasi sila during that time eh. Pero may isang video po na lumabas na parang nagmamadaling umalis itong si Miss Catherine na tila baga parang iniiwasan yung ganitong pangyayari. Kaya pala siya nagmamadali that time. So, magana pa tayo ng ilang mga source patungkol sa bagay na yan kung ano ang mga talagang nangyari sa loob ng bar na ito. So dahil dyan, magbasa tayo ng mga reaction po ninyo patungkol sa ating latest updates. Sabi ni Ma'am Shimalu Santos, siguro Miss Sareds yung nag-comment na may sighting daw sa Lucena si Catherine, ay baka nabasa niya rin yan na may nag-comment na nabasa kong vlog na hindi ko maintindihan. Matandaan sa dami ng sinusundan kong kachismisan na may pinsan daw siyang nagtatrabaho sa GMA na nagsabi na nakita niya daw si Catherine sa Lucena. Ngayon, dinagdagan pa ni Christy sa bagong vlog niya na nagkikita daw si Mayor at Catherine sa isang lugar sa Lucena. Tapos lilipat pa sa sasakyan ni Mayor si Catherine na dati din ay basta nagpapaalam si Catherine kay Mami Min at sinasabi nito kung saan siya pupunta. Now, basta na lang daw aalis. So, ito po yung isa sa mga sinasabi ni Manay Christopher Min. Nagtataka lang ako, paano nila nalalaman yun? Hindi naman nila nakakasama si Catherine. Not unless na ang nagkukwento nito ay yung mga taong mismong kasama ni Catherine sa loob ng bahay. Sabi niya pa, nagpapaalam na lang ito without telling Mami Min saan siya pupunta. Grabe na. Grabe no, all of a sudden biglang naging ganyan si Catherine. Tulad din ng all of a sudden ay biglang naging magjowa si Mayor at Catherine. Matapos na ipakalat ni Christy at OG na nagkabalikan ng Katniel. At ganun din nalihim na nagkikita din ang dalawa. Now, bigla naging si Mayor naman. Sino kaya ang susunod na makikipagkita kay Catherine? Kaya ngayon po medyo confusing, diba? Kasi sa mga statement po nila, parang napaka-inconsistent. Sabihin po ni isa na sabi ni Christy na hindi siya naniniwala kay Mayor Mark. Tapos ngayon biglang naniniwala naman siya kay Mayor Mark na nagkikita sila sa Lucena dahil sinasabi ni Manay Christy Permin noon na nasa puso pa rin daw ni Catherine itong si Daniel. Ngayon bigla na naman siya nag-switch. Kaya talagang yung kanyang credibility medyo bagsak, no? Pati nga views niya bagsak din. Sabi ni Ruth Tanyag, hello Miss Dar, dapat kasi sampulan na ni Miss Kat ang dalawa na yan, si OG at si Christy, na walang tigil sa paninira kay Kat. Pinapababa nila ang pagkatao ni Kat at pinapalabas pa na si Kat pa ang dumadayo sa Lucena para lang magkita si Mayor Alcala na yun. Sobra naman yatang mababa na ang tingin nila dalawa kay Kat, na si Kat pa talaga ang dadayo sa kalalaki. Masyado kasing mabait si Kat kaya inaabuso na siya nung dalawa ni OG Diaz at Christy Permin pa. Paminsan-minsan aksyonan na ni Kat ang ganyang paninira sa kanya. And another one, sabi ni Gina, nakakasama ng loob ang ginawa ni Kat kay Alden. Lahat ginawa ni Alden sa kanya, baliwala. Sabi ni Ma'am Christine Celeste, wow, nakakagalit na yan si Christy ha. Wala ka na bang makain at mapakain sa pamilya mo para obviously na mag-fabricate ka ng storya para mapag-usapan ng kandidato mo? Palagay ko yun, how much did this mayor paid you para mapag-usapan siya at umingay ang pangalan niya? Yun. So, parang sinasabi ni Ma'am Christine na parang nabayaran si Manay Christy Permin para ipagduldula na talagang si Mayor at si Catherine ay nagkakamabutihan, At nagsasabi pa na parang nag-iba na si Catherine. Hindi na siya katulad ng dati. Sabi ni Miss Marieta David, ikakaso na namin sa iyo yan, Christy Permin. Ni Mami Min, sobra ang mga pinapakalat mong marites kay Catherine. At kay Mama Min, humanda ka, dami mong marites, may resibo ka. Ayan, yari na to si Christy Permin. Dami pa namang kaso nito. At ngayon, may kaso pa siya kay Bea Alonzo na hanggang sa ngayon hindi niya pa napapagtagumpayan yun, naka-upload pa yun. Tapos may kaso pa siya dun sa nanay ni Zara, Sabi po ni Miss Teofila, good evening Miss Tarot, si Christy at OG natapalan ng pera yan. Dati sobrang paghanga at taas ang pagtingin nila kay Kat at family oriented, sobrang mapagmahal sa magulang, kaya daw sobrang blessing si Kat. Ani ni Christy, biglang nagbago, siguro malaki naging pera niyan, may pagkabruha siya
Kung kilala ng madla si Kat, alam nila na gaanong babae si Kat. Kaya po wag tayo maniniwala sa mga taong mapanira at mukhang pera. Kat then forever, kahit ano pang paninira nila kay Kat, hindi mababahagi ang paghanga ko sa kanya. Love you, Kat din. Ayan. So, nananatili naman yung kanyang paghanga para kay Catherine Bernardo, no. Kahit na alam natin na kabi-kabilaan yung mga paninira na ginagawa kay Catherine. And kung ano-ano mga fabricated stories po na kumakalat ngayon patungkol sa kanya, na isa lang naman po yung sagot niya na she's still single and happy. She's happy and single. So, ganun po niya sinagot lahat ng mga chismis patungkol sa kanya. At another one, sabi ni Chang, nagsani pwersa si Christopher Minat OG na paaminin si Kat na maaga dahil nga gusto ng Kat din ay private. Sabi ni Herminia, sobrang love ni Catherine kay Daniel pero never siyang pumunta kay Daniel, which is true. Talagang si Daniel po ang dumadayo doon po sa lugar ni Miss Catherine para doon po sila magkita, pero hindi natin nabalitaan na itong si Catherine ay although pumupunta siya, pero yung ganitong malalim na yung relasyon nilang dalawa. Hindi yung kakaumpisa pa lang na relasyon niya, yung babae pa talaga yung pupunta sa lugar ng lalaki, 'di ba? Parang parang ang cringe lang pakinggan na parang hindi gano'n yung pagkakakilala mo bilang artista si Catherine. Kaya ang dami po talagang nagtaka kung saan galing yung source. Sabi ni Ma'am Herminia, lahat puro na lang akala, kaya hindi ako naniniwala. Hintayin ko muna kung anong totoo. Malay nyo, baka Alden sa huli, pero wag masyadong umasa. Importante, masaya tayo sa buhay natin at wag sundin ng iba kung hindi malang makapagpasaya sa'yo. Ayan. Salamat Ma'am Herminia sa inyo pong komento, ha. And of course, maraming salamat po sa inyo mga opinion. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, Dar Eds TV. God bless everyone.